Hello, ako po si Joy and welcome to Atheist Joy PH or Philippines kung saan ang topic natin ay tungkol sa atheism, God belief at kung ano-ano pa. Kaya subscribe ka na kung gusto mo yung mga ganitong usapan. On this video, magre-review ako ng video ng ibang tao. Medyo nagawa ko na rin ito ng konti dati sa mga dati kong video, pero may nag-request kasi sa comment na mag-review daw ako or mag-react daw ako kay Ian Akda. May iba sana akong content for this week, pero sige, malakas kayo sa akin eh. Kaya sige, ito muna. Let's go! Sa totoo lang, ayoko sanang gawin to kasi baka sabihin nakikiride lang ako. Pero nagka-interest din ako kasi yung topic niya is about proof or pruweba na merong Diyos. At nabanggit niya din yung mga atheist dito sa video na to. Kaya, let's watch it! Marami pa rin mga tao na hindi naniniwala sa Diyos dahil gusto muna nila ng patunay bago sila maniwala sa Diyos. Sa video na ito, bibigyan ko kayo ng ilang mga patunay na ang Diyos natin ay totoo. Siya ay buhay at siya ay nag-e-exist. So ngayon, ang tatalakayin natin ay ang ating Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Siyempre, yung Diyos ng religion mo, yung tamang Diyos, di ba? Libo-libo at iba't ibang klase ang Diyos sa history. Pero sa dinami-dami ng Diyos na yon, siyempre pinanganak ka lagi sa tamang Diyos. Kung Muslim ka, tama si Allah para sa'yo. Kung Mormons ka, si Olihim. Kung Christian ka, or Katoliko ka, or Iglesia ka, di ba? Tama lagi. Pwede ka lumipat sa ibang Diyos, pero yung lilipatan mo, yun na ngayon yung tamang Diyos. Di ba ang galing? Customizable yung God. Ba't kaya ganun? Dahil ba totoo yung God? Marami sila na God, kumbaga pili ka lang ng isa? Or hindi kaya nasa isip lang ng tao yung God? Kaya kahit saan sila mapunta, yung klase ng God na gusto nila, yung tamang God. Tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo na merong Diyos at siya ay buhay. Pero tulad nga ng sabi ko sa inyo, meron pa rin mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. At ang tawag sa kanila ay mga ateista or atheist. Ayon sa Oxford Handbook of Atheism, mayroong halos 400 to 500 million na atheist o hindi naniniwala sa Diyos sa buong mundo, na halos 70% ng population ng mundo. Siguro ang ibig niya sabihin mga 6% or 7%, no? Well, mahirap naman talaga makuha yung eksaktong number ng atheists. At within atheism, iba't iba din yung levels. Pero definitely hindi 70%, hindi majority ang atheist, lalo na dito sa Pilipinas. Siguro in the future, pag naging mas open pa yung isip ng karamihan ng tao, hopefully. Pero okay, tuloy natin. So bakit nga ba sila hindi naniniwala sa Diyos? Kasi ang gusto nila, pruweba. Kailangan nila ng ebidensya. Kailangan meron ka munang ipakita sa kanila na nag-e-exist ito bago sila maniwala. Yan yung pananaw nila sa buhay. Tayong mga mananampalataya, since tawag sa atin mananampalataya, pag sinabing mananampalataya, naniniwala ka sa isang bagay or naniniwala ka sa Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Yan yung ibig sabihin ng pananampalataya. Dahil ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tayo mga Kristiyano, bagamat hindi natin nakikita yung Diyos, pero naniniwala tayo sa Kanya. Bakit? Dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Sa mga atheist kasi, sa mga hindi naniniwala sa Diyos, sabi nila, to see is to believe. Yan yung paninindigan nila. Pakita mo muna sa akin yung tao na yan or yung Diyos na yan, then maniniwala ako sa'yo. Pag di mo napakita, hindi ako maniniwala. Pero tayong mga mananampalataya, hindi ganyan. Baliktad po. To believe is to see. Kailangan mo munang manampalataya, kailangan mo munang maniwala doon sa hindi mo nakikita, at pagkatapos noon, makikita mo na siya. To believe is to see. I wonder kung saan parte pa ng buhay niya ina-apply yan. To believe is to see. Halimbawa, bentahan ko kayo ng relo. Sabihin ko sa inyo, gawa sa 49 karat gold. Yung mga number gawa sa diamond. Yung strap gawa sa platinum. Benta ko sa inyo, 5K lang ang isa. Then sasabihin ko sa inyo, kailangang maniwala muna kayo para makita nyo yung relo. Di ba? To believe is to see, sabi niya. Sige nga, saan parte pa ng buhay niya ina-apply yan? To believe is to see. Punta ka ng grocery, magpa-swipe ka ng mga produkto doon, tapos pag tinanong ka sa counter, Sir, bayad niyo po. Sabihin mo sa kahera, Ma'am, to believe is to see. Maniwala po kayo na nagbayad na ako at makikita niyo po yung binayad ko. Ewan ko kung hindi kayo padampot sa guard. Di ba ganyan yung mga naluloko ng illegal recruiter, yung mga naluloko ng budol-budol? Naniniwala muna sila. Gusto nyo kasi, kalimutan muna namin yung common sense, yung normal na pagtatanong at pag-iisip na ina-apply natin sa pang-araw-araw na buhay. Gusto nyo, wag i-apply sa God nyo. Gusto nyo, maniwala lang kami sa sinasabi nyo. Well, sorry, kung hindi kami basta naniniwala sa mga bagay na walang ebidensya. Pero tanong ko, babayaran nyo ba ako dun sa relo na inaalok ko sa inyo kanina? To believe is to see.
Anong translation nun? Para sa akin, SCAM, scam. Pag nanampalataya ka ngayon, makikita mo siya pagdating ng panahon doon sa langit. Bagamat di mo siya dito nakikita sa lupa, pero pag nanampalataya ka sa Kanya, pagdating ng panahon, doon sa langit makikita mo siya. Alam ko, kakaumpisa lang ng video, no? Pero babanggitin ko lang. Ito kasi yung pinakamalupit na ginawa ng religion sa mundo, lalo na sa Pilipinas. Ang pinakamalupit na produkto na naibenta sa mga tao. Sa buong history ng mundo, yung produkto ng religion. Kaya kung nag-iisip ka ng business, makinig ka. Ano ba ang produkto na binebenta ng religion? Di ba yung idea na pag namatay ka, mabubuhay ka ulit? Pangalawang buhay. At yung buhay daw na yun, putya, walang katapusan. Eto pa, sa langit mo daw i-spend yun kung saan ginto ang aapakan mo. Makakasama mo daw yung pamilya mo o yung mga kamag-anak mo na namatay na. May mansyon ka rin daw dun. Hindi ka raw makakaranas ng sakit o hirap, puro kaginhawaan at kaligayahan lang daw. Wow! At huwag ka daw mag-alala kasi sure daw yun. Dahil nakasulat daw yun sa book nila. At simple lang naman daw yung gagawin mo para makuha mo yun. Maniniwala ka lang daw sa kanila, susundin mo yung mga sinasabi nila at magdodonate ka ng pera. At gagawin mo lang yung 3 bagay na yun, buong buhay mo lang naman. At ito ang matindi. Malalaman mo lang kung totoo yung lahat ng sinasabi nila pag namatay ka na. Pero wait, there's more. Nasa sayo naman daw kung gusto mong maniwala. Pero pag hindi ka daw naniwala sa kanila, pag namatay ka, imbis na sa langit, sa impyerno daw ang punta mo, kung saan maghihirap ka at susunugin ka at magdudusa ka ng walang hanggan. Pero nasa sayo naman daw ang desisyon. So again, para malinaw, maniniwala ka at susunod ka at magbibigay ka ng pera buong buhay mo. Pero malalaman mo lang kung totoo yung produkto na binibenta nila sa'yo pag namatay ka na. Ano? Kaya niyo yun? At tandaan niya, legal yan. Institusyon na malaki yan. At yung mga nagpapakalat niyan, ginagalang pa ng karamihan sa lipunan. May special treatment, tax-free pa. Wala kayo. Talo kayo ng religion. Kaya never sisikat ang atheism. Kasi ang atheism ay base sa realidad. Masakit tanggapin at nakakalungkot ang realidad minsan. Maraming tao ang mas gusto mabuhay sa kumbinyenteng ilusyon kesa sa masaklap na realidad. Ako nahirapan din ako tanggapin to. Pero doon na ako sa realidad kesa sa pananakot at matatamis na malaskam na pangako ng religion na wala namang ebidensyang mapakita. Mamatay ka muna daw bago mo malaman kung totoo. Ay. Relax. Pero ang lupit ng religion. Pinakamalupit na produkto na naibenta sa mga tao sa buong history. Amen. Bow na bow. Haba ng sinabi ko, no? Pero sige, tuloy natin. Pero merong mga ebidensya na pinapakita siya sa atin na yung palang nasapat na nagpapatunay na siya ay buhay at siya ay totoo. Ano-ano yung mga yon? Tingnan natin yung mga ebidensya na yon. So ngayon, nagpo-focus tayo dito sa argumento na lahat ng design ay merong designer or merong master designer. So doon natin paiikutin yung ating tatalakayin ngayon about doon sa nag-design. Sa theology, ang tawag natin dyan is teleological argument. So ngayon, bibigyan ko kayo ng isang example. Halimbawa na lang, naglalakad kayo sa isang kagubatan. At habang naglalakad kayo dun sa kagubatan, meron kayong nakitang isang napakagandang relo. At sa part na to, ginamit niya yung watchmaker analogy nun. Hindi ko na i-discuss, masyado mahaba. Fast forward ko na. Pero maglalagay ako ng link sa description sa isang English na video. I-explain kung bakit false analogy to. Okay? At ganun nga din sa ating mundo. Ang Diyos natin ang lumikha ng lahat. Hindi siya pwedeng kusa na lang lumitaw. Meron at merong nag-design yan. Pero merong argumento dyan ng science. Nagsimula daw ang lahat sa isang malaking pagsabog. At dahil sa pagsabog na yon, doon na nabuo ang lahat. Doon na nagsimula ang lahat. At ang tawag dyan ay ang Big Bang Theory. Dahil sa isang pagsabog, habang tumatagal ang panahon, nag-e-evolve ang lahat. At habang tumatagal, nabuo ang time, space, energy, at matter. So yan yung kaisipan ng iba. Ang science ay hindi ginawa para direktang labanan ng sinasabi ng religion. Hindi kasi naiintindihan ng karamihan eh. Yung science, gumagawa ng observation, pag-aaral at naghahanap ng ebidensya sa mga bagay-bagay sa mundo. At lahat ng findings ng science pwedeng mabago. Ngayon, pag nagkakaroon ng findings yung science na base sa ebidensya ay sinasalungat nito yung sinasabi ng religion nyo, hindi kasalanan ng science yun.
Ang tanong, saan ba kasi base yung mga paniniwala nyo? Dahil daw sa isang malaking pagsabog, nabuo ang lahat. Pero ito ang tanong ko, kung nagsimula ang lahat sa pagsabog, bakit napakaganda, napaka-perpekto, napakaayos ng ating kalawakan at ang ating mundo? Ganyan ba ang pagsabog? Kasi ako, pag nakita ko ang pagsabog, ganito yung itsura niya eh. Oy, may pagsabog din na maganda. Hindi, joke lang. Alam ko naman yung ibig niya sabihin. Pero clarification lang ang Big Bang ay hindi explosion or kagaya ng pagsabog na alam natin. Hindi ko alam kung na-google niya to kasi mahabang part ng video niya umiikot dyan sa pagsabog eh. Sana, ibang katuwiran na lang yung ginamit niya imbis na pagsabog. Opinion ko lang naman. Sa isang pagsabog, hindi siya magandang tignan. Ang pagsabog, malaking pagkawasak yan. Ang pagsabog, malaking gulo yan. Kung ang lahat ay nagsimula sa isang pagsabog lamang, bakit ganun? Bakit napakaganda ng mga nakikita natin sa paligid natin? At kapag tumingin tayo sa langit, tignan nyo na lang yung mga bituin. Kung titignan natin yung bituin, halos 100 billion na bituin ang nasa kalawakan. At ang average ng layo ng mga bituin sa isa't isa, hindi kasi sila pwede magtabi. Malalayo ang agwat ng bituin sa ibang mga bituin. At ang average ng layo ng bituin sa ibang bituin ay aabot ng 48 trillion kilometers. Ganyan kalayo yung agwat ng mga bituin sa ibang mga bituin. So ganyan ba yung pagsabog? Napakaayos ng distansya sa bawat isa. Agree naman ako. May kaayusan ka na makikita sa universe kahit papano. Pero nabalitaan mo na ba yung mga nagbabanggaan na galaxies? Bira yan. Pero pag nangyari yan, may mga stars at mga planets na natatapon palabas. Yung iba nasisira pa ng tuluyan. Yung galaxy natin babangga sa Andromeda Galaxy in the few billion years. May chance na makasurvive ang Earth. Pero baka mauna pa yung pagkamatay ng araw natin. At kung mangyari yun, wala nang buhay na tao na matitira sa mundo. Unless makahanap tayo ng paraan na makapunta sa ibang habitable planet na malayo dito. May mga bituin na sumasabog every 50 years at nasusunog at nadudurog yung karamihan ng mga planeta na nakapalibot sa mga bituin na yun. Nag-i-expand yung universe natin constantly. Darating yung time na didilim at lalamig dahil sobrang layo na ng mga objects sa outer space at hindi na natin makikita yung mga stars at yung mga planets at galaxies na nakikita natin ngayon. Marami na ding iba't ibang killer asteroids, meteors at comets na tumama sa mundo. Ang estimate is over 150 na impact sites ang meron at marami pang hindi na di-discover. Isa doon ay yung asteroid na tumama sa Earth 65 million years ago na katumbas ng 10 bilyong Hiroshima bombs. Ito yung tumapo sa buhay ng mga dinosaurs at ng mahigit 75% ng organismo dito sa mundo. Isa sa pinaka-latest ay yung Chelyabinsk meteor. Mga 20 meters ang laki. Tumama sa Russia noong 2013. Buti walang namatay na tao. 1,500 lang ang na-injured at 7,200 na buildings lang ang na-damage. Pero sige, mag-agree ako sa'yo. Pagpalagay mo pa rin na maayos nga at napaka-perfect ng universe. Kasi nga naman, nagkaroon ng mga tao. Well, nabuhay tayo sa mundo dahil yung kondisyon na meron dito sa mundo ay posible talaga na mabuhay ang mga species kagaya nating mga tao. Tama lang yung distansya natin mula sa araw. Meron tayong ozone layer na galing sa oxygen ng mga organismo ng halaman, etc. etc. Pero anong nakakagulat dun? Hindi ba mas nakakagulat kung halimbawa ang Earth ay kagaya ng Venus na sobrang init at mataas ang atmospheric pressure at walang tubig pero somehow nabuhay tayo dun? Di ba mas nakakapagtaka yun? Or halimbawa, nabuhay tayong mga tao dun sa Jupiter kung saan ang planeta gawa sa hydrogen at helium gas. Sobrang lakas din ng pressure. Kung somehow nabuhay ang tao dun, di ba mas nakakagulat yun? At siguro, kung yung kondisyon dito sa mundo at yung mga bagay-bagay, halimbawa medyo na iba kung ano yung meron tayo ngayon, siguro may ibang klase ng buhay ang nabuo rito. Hindi tayong mga tao. At kung ganun siguro yung nangyari, baka sila ngayon yung nagtatanong kung bakit napaka-perfect ng mundo para sa kanila. Kasi ang totoo, base sa naobserbahan natin na ebidensya so far, galing sa mga fossil records, DNA comparison, pag-aaral ng anatomy at yung mga nakitang evolution ng mga organismo, ay napakaswerte nating mga tao at nabuo tayo magmula sa isang napakahabang proseso. 3.5 billion years ang inabot dito sa planeta na naging tama lang ang kondisyon para magkaroon ng buhay. Pero sige, bigay ko pa rin sa'yo. Sige na, may God na gumawa sa atin. Payag na ako. Tanong ko naman dyan, sinong God? Gaya ng sabi ko, libo-libo ang mga gods na nagawa ng tao throughout history. Sino dun sa mga yon ang gumawa ng universe? And why do you think that? Oh yeah, parang tanong sa Miss Universe, no? Anyway,
Continue natin. Alam nyo po yung araw natin, yung ating sun, isa po siyang star. Kung lapit-lapit ang star at maraming star ngayon na nakapaligid sa atin, hindi tayo pwedeng mabuhay. Pero nakita natin yung star mismo or yung sun na yon, iisa lang siya dito sa ating solar system. At malayo na yung iba pang star. Bakit? Kasi meron nag-design eh. Merong matalinong Diyos na nag-design kung paano aayusin ang lahat. Hindi siya sumabog lang. Sa solar system, tignan mo, kung sa pagsabog ng galing ang lahat, bakit ganoon? Hindi nagbabanggaan yung mga planeta. Bakit yung distance ng planeta sa ibang planeta, napakaganda, napaka-perfecto. Ay kung titignan natin, kapag umiikot yung mga planeta sa araw, bakit hindi siya nagkakabanggaan? Kasi pre, kung nagbabanggaan yan, hindi tayo mabubuhay sa mundo. Kung ganun nang nangyari, edi wala tayo ngayon para magtanong kung bakit hindi nagbabanggaan yan mga planets. Ano yun? Tsamba lang ba yun? Ang tagal-tagal na ng universe natin, libo-libong taon na. Pero sa libong taon na yan, never pang nagkabanggaan yung mga planeta natin. Nakadepende kasi yan sa gravity at maraming ibang planets outside of our solar system na ang ikot ay hindi maayos or hindi ganun ka-stable. At syempre, walang taong nabubuhay dun sa mga planets na yun. Pero tama siya. Nauobserbahan natin at nasusukat natin kung ano yung epekto ng gravity sa mga bagay-bagay kaya tayo nagkaroon ng Big Bang Theory. Pero hindi natin alam kung ano or kung saan galing ang gravity. Yes, maaaring in the future malaman natin, pero maaaring never din nating malaman. Posible din yun. Ang sabi ng mga experts, mga 85% ng gravity sa universe ay hindi natin alam kung saan galing. Misteryo pa yan. Ang tawag dyan ay dark matter sa ngayon. Parang may tawag lang tayo, pero sa totoo lang unknown siya. Okay, explain ko sa inyo Please makinig kayong maigi. At please try nyo intindihin. Kahit wala na kayong makuha na kahit anong sa mga sasabihin ko sa video na to, eto na lang maintindihan nyo, okay na. Ang science po ay hindi masasagot ang purpose. Ganyan kasi tayo mag-isip mga tao eh. Bakit ka gumawa ng ganyang app? Anong purpose mo? Bakit ka naglagay ng painting sa pader mo? Anong purpose mo? Di ba ganyan tayo mag-isip? Normal lang yun. Pero kung itatanong mo kasi halimbawa, bakit nabuo ang tao? Ang sagot ng science dyan ay dahil nag-sex yung nanay at tatay natin. Or sa panahon ngayon, pwedeng may scientist sa laboratory na nag-artificial insemination. Basta may egg cell at sperm cell na nagtagpo at naging dahilan ng pagkapanganak sa'yo. Pero karamihan sa atin, hindi makukontento doon, di ba? Ang tanong pa din, bakit nga? Para saan? Anong purpose, di ba? Well, hindi saklaw ng science yun. Kasi ang tunay na sagot dyan ay, itanong mo sa nanay at tatay mo. May mga batang ipinanganak dahil gustong magkapamilya ng mag-asawa. Gusto nilang sumaya. So, ang purpose ng paggawa sa anak nila ay para magkaroon ng masayang pamilya. Yung iba naman, aksidente or hindi na plano or siguro wala talagang malinaw na purpose. Siguro ang purpose nila is mag-enjoy lang sana sa sex. Tapos, ayun, di ba? Gets nyo? Ngayon, pagdating sa universe at sa mundo, hindi din masasagot ng science kung ano at kung merong purpose. Marami nang madidescribe ang science kung papaano at kung ano at bakit ganun ang nangyari. Pero kung purpose ang gusto nyo, hindi saklaw ng science yun. Okay? Ngayon, yung mga religions, alam daw nila yung purpose ng lahat para daw sa ating mga tao. Pero pag pinunto mo naman sa kanila yung hindi maayos na bagay tungkol sa universe at sa mundo, lumalabo na ngayon yung argumento nila. Kasi pag tinignan mo lahat-lahat, hindi mo na makita ngayon kung meron ngang purpose or kung para sa atin nga ba ang purpose. Ang science kasi hindi nagpe-pretend na alam yung purpose kasi hindi naman ginawa ang science para mag-imbento ng purpose. Kaya pinupunto ko sa inyo yung mga hindi binanggit ni Ian. Kasi pinipili niya lang yung mga bagay na magaganda. Kinalimutan niya yung mga bagay na hindi magaganda pero nag-i-exist pa rin. Bakit? Kasi masisira yung argumento na ginagamit niya. Kasi ang ginagamit niya dito is yung intelligent design argument. Pero taob yung argumento na to pag tinignan mo lahat-lahat sa universe at ng nasa mundo. As in lahat. Okay? Yun lang. Pero tuloy na natin. Ganyan pong kaganda yung design ng Panginoon sa kalawakan. Hindi siya basta-basta sumabog lang dahil ang Panginoong Diyos, siya ang Diyos ng kaayusan. Kaya kapag tumingin ka sa kalawakan, napakaayos dahil may Diyos po yan. Dahil ang sabi sa Psalm na tayo, konting lapit lang, as in konting lapit mo lang sa sun, sunog na tayo, hindi na natin kakayanin yung init at walang mabubuhay dito sa mundo natin. At konting layo niya naman doon sa sun, magyayelo naman tayo. Mahihirapan tayong mamuhay dahil sa lamig at hindi natin kakayanin. Ganyan po
kaperpekto yung distance natin sa araw. Kung pagsabog yan, napakagaling naman, napakasakto naman. Correct. Kaya sabi ko nga kanina, mas magtaka ka kung sa Venus tayo nabuhay or sa Mars. Panbawa, di ba? Kasi mas nakakagulat yun. Ang Diyos mismo nag-ayos niyan. Para matirahan natin yung mundo na to, inayos niya yung distance ng Earth doon sa Sun para tayo ay makapamuhay dito sa mundong ito. Kung walang humahawak sa mundo natin, malamang yung mundo natin kung saan-saan na napunta sa kalawakan. At yung mundo natin, walang kaayusan. Ito, gravity ulit, no? Na-discuss ko na kanina, no? So, ang explanation niya sa existence ng gravity ay yung God niya. May gravity kasi dahil sa God niya. Yun yung ebidensya niya. Kung sabihin ko may gravity kasi may gintong itlog sa gitna ng mundo, wala din ako ebidensya, bukod lang sa sinabi ko. Alam mo yun? Mahirap magsalita ng siguradong-sigurado ka tapos wala ka namang maipakitang matibay na ebidensya bukod sa sinabi mo lang yung naisip mo. Ang mundo natin kung titingnan mo, walang labis, walang kulang pagdating sa dami ng tubig sa mundo. Sabi ko nga sa inyo, ang pagsabog walang kaayusan. Kung titingnan mo yung sarili mo sa salamin, mukha ka bang nasabugan? Ganyan ba yung itsura ng nasabugan? Hindi. Ayan, balik ka na naman sa pagsabog. Anyway, nung high school ako, ang daming pimple na sumabog sa mukha ko. Okay? Mana ako sa nanay ko, tagyawatin. Pero malamang plano ni God yun para sa akin. Pinlano niya na sabugan ng maraming pimple yung mukha ko. Yan, puro ka kasi sabog eh. Hindi nga pagsabog yung Big Bang eh, expansion yun. Kung titignan mo yung sarili mo sa salamin, napakaayos ng pagkakagawa sa'yo. Tignan mo na lang to. Kung hindi maayos yung pagkakaayos sa'yo, isipin mo na lang kung yung ilong mo baliktad yung pagkakaayos, pataas. Kapag umulan, malulunod ka. Pero hindi ganun eh. Ang ganda ng pagkakaayos ng ating ilong. At hindi lang yon. Isipin mo yung ilong mo nasa likod. Isipin mo, marami kang tenga, 30. Isipin mo kung yung mga tao maraming bibig, mga 5. Ang ingay-ingay niyan. At kung titignan mo yung iris ng mata ng mga tao, napaka-unique niyan. Kung titignan mo yung mata mo, ikaw lang yung merong ganyan. Yung ganyang klaseng forma, yung kanyang pattern, yung kanyang ayos, at yung kanyang kulay. Hindi lang yan, pati yung daliri mo, or tinatawag na fingerprint. Kung titignan mo, simple lang siya. Pero sa bilyong-bilyong tao, wala pang nagkatugma, or wala pang tao na nagkapareho ng fingerprints. Kaya yung fingerprints sa kamay mo, unique yan. Ikaw lang yung may ganyan. Yung pandinig din natin, ang normal na layo na pwede natin marinig ay hanggang 20 meters lang. Yun lang yung limit niya. Isipin mo kung mas malayo ang pwedeng maabot ng pandinig mo. Ewan ko lang kung makapag-isip ka pa ng maayos or makatulog ka ng maayos dahil sa dami ng mga naririnig mo. Pero nakita natin, sakto lang yung range or yung layo na pwede mong marinig. Bakit? Dahil yan yung design sa'yo ng Panginoon. Yan yung design ng Panginoon sa bawat tao. Napakaayos at napakaganda. Kung i-imagine mo kung paano nabubuo yung isang tao, kung paano tayo nabuo lahat. Nagkakaroon ng iba't ibang bahagi ang katawan, nagkakaroon ng isip, nagkakaroon ng puso. Mamamangha ka na lang talaga. Ngayon, sino yung nag-design yan? Tao ba? Bigla na lang bang lumitaw yan dahil ba sa pagsabog yan? Hindi, mga kapatid. Diyan agree ako, nabuo ako sa pagsabog. Actually, more on pagputok. Yan, may ebidensya tayo dyan. Pwede ko kayong bigyan ng mga website para patunayan na galing tayo sa pagsabog or sa pagputok. Bastos ba yun? Di naman, totoo naman yun. Ang Diyos lamang po. Ang Diyos lang ang nakapag-design ng ganyan at wala na pong iba. Ngayon, ang patunay na may Diyos at ang Diyos ay buhay, yung sarili mo. Tignan mo yung sarili mo. At dyan pa lang, patunay na merong Diyos at merong Diyos na nag-design. Hindi ka lang kusang lumitaw. Hindi ka nang galing sa pagsabog, tandaan mo yan. Sa bawat segundo ng buhay natin, nagpapump yung ating puso at nakakahinga tayo. Na kung titignan naman natin, wala namang wire or something. Doon pa lang makikita mo na merong Diyos na nagsusustain ng buhay mo. Dahil kung walang Diyos, wala, hindi ka mabubuhay. Sinong bubuhay sa'yo? Wala, kundi ang Diyos lamang. At bawat paggising mo, tuwing umaga, doon pa lang makikita mo na araw-araw, merong Diyos na gumigising sa'yo. Actually, gumagamit ako ng alarm clock. Doon pa lang makikita na natin, buhay talaga yung Diyos eh. Kung iisipin mo lang mabuti, kung titingnan mo mabuti, kung pag-aaralan mo mabuti, walang ibang makakagawa ng ganyan. Tingnan na lang din natin yung mga nasa paligid natin. Yung nature, yung kalikasan, yung nilikha ng Diyos. Ganyan ba yung pagsabog? Ma-amaze ka sa creation ng Diyos. Kung titingnan mo, napakaganda niya. Yan ay nilikha ng Diyos. Hindi yan bigla na lang lumitaw. Bukod sa mga ebidensya na pinakita ko. So tigil ko na dito, no? The rest of the video, binanggit niya yung Bible, yung resurrection ni Jesus Christ. Putulin ko na dito. Gagawa ko ng separate video para doon kung gusto niyo. Comment nyo lang.
Pero sagutin ko muna yung mga sinabi niya up to this point, no? Kasi masyado nang hahaba yung video. Baka makatulog na kayo. Well, tama siya, no? Napakaganda tignan ng mga bituin, ng mga planets sa outer space. Pero again, nakakapagtaka lang. Kung ginawa ng Diyos ang buong universe para sa ating mga tao, bakit hindi natin pwede puntahan ng madali yung outer space? Lalo na yung ibang planets. Napakadelikado. Kung hindi sobrang lamig, sobrang init. May radiation pa. Tapos paglabas pa lang ng Earth, kailangan mo ng high-tech at mamahaling astronaut equipment para lang makalabas ka ng atmosphere at manatili kang buhay at humihinga. Ang isang astronaut suit, yung mga suot ng astronaut, $12 million ang isa nun. Tapos ang laki ng universe. Pero hanggang dito lang tayo, ayan o. Ayan o. Majority ng mga lugar sa universe, hindi tayo mabubuhay. Patay tayo agad. Kung may nagdisenyo ng universe para sa atin, ba't parang hindi tayo welcome? At dito sa mundo, napakaganda, oo. Pero kung dinisenyo ang mundo para sa ating mga tao, putya naman, pagsabog ng bulkan, mga lindol, tsunami, pagbaha, bagyo, kidlat, maraming lugar sa mundo sobrang lamig o sobrang init. Or masyadong malakas ang pressure para mabuhay ang tao. Mga epidemic at pandemic, mga malulubhang sakit na nakamamatay, mga asteroid at comets na bumagsak dito galing sa outer space. 75%, 95% mahigit na mga organismong buhay noon, extinct na sila ngayon, patay na sila lahat. Oo, swerte tayo, kasama tayo sa natitira pa. Kung may nagdisenyo ng mundo para sa ating mga tao, putya parang gustong-gusto tayong patayin nun. Parang hindi tayo yung priority. Yung katawan nating mga tao, namamangha ka sa katawan ng tao. Oo, may mga parts ng katawan natin na nakakabilib. Pero hindi mo ata nabanggit na yung tao nagkaka-leukemia, mga sakit sa baga, nerve diseases kagaya ng epilepsy, Alzheimer's, Parkinson's, prostate cancer, breast cancer, mga sakit dahil sa sobrang katandaan. Tutuloy ko pa ba? Wag na. Okay na yun. Nagagandahan ka sa pagkakaayos ng ilong ng tao dahil pag umulan, di ka nalulunod. Pre, kung pataas ang ilong ng tao, pag lumublub ka sa dagat, para kang may natural na snorkel. Di ba, Stig? Ayaw mo ng maraming tenga? Mas okay nga yun eh. Para may tenga ka pang pakinig ng music pag naka-earphones ka, tapos madidinig mo pa rin yung sasakyan sa kalye. Tapos pwedeng naka-earphones ka, tapos madidinig mo pa din yung asawa mo or yung girlfriend mo pag may sinasabi sa'yo. Di ba ang cool? Ayaw mo ng maraming bibigang tao? Ayos nga yun eh. Kasi isipin mo, pwede kang kumain at uminom habang nakikipagkwentuhan ng sabay-sabay. Nang hindi ka nabubulunan. Lupit, di ba? Bilib ka sa mata ng tao. Ito papakita ko sa'yo. Yan yung buong electromagnetic spectrum. Ang tawag dyan. Yan yung buong sukat ng waves at frequencies na meron sa mundo. Nag-i-exist lahat yan. Pero alam mo kung ano lang yung nakikita ng tao dyan? Yun lang. Ayun, kita mo? Ang liit ba? Oo, pre. May mga bagay na nasa paligid mo na hindi mo nakikita. Pero nandun, mga X-rays, radio waves, gamma rays. Hindi ba dapat kita nating lahat yan kung para sa ating ginawa lahat to? Eto pa, wish ko lang to. Mas maganda sana kung cold-blooded tayo, di ba? Kagaya ng mga ahas, yung mga snakes. Di ba yung ahas pwede kumain once every 2 weeks lang? Okay na sila, buhay na sila. Tayong mga tao, putya kailangan natin kumain mayat maya. Di ba mas tipid kung ganun sana? Kung every 2 weeks lang tayo kailangan kumain. Isipin mo ngayong pandemic, tapos ganun. Laking tipid, di ba? Anyway, well, baka iniisip nyo, kasi negative ka mag-isip. Puro pangit lang yung nakikita mo. Hindi po. Again, ang punto ko, while may magaganda sa mundo, may pangit din na mga bagay. At hindi porkit pinili mo tignan lang yung mga magaganda, it doesn't mean na hindi nag-i-exist yung mga hindi magagandang bagay. Ako, pag nakilala nyo ako ng personal, napaka-positive ko pong tao. Mahilig ako sa mga positive thinking na videos, mga motivation, pang self-improvement, yung mga ganun. Pero realistic pa din ako. Hindi ko kinakaila yung mga bangit na bagay na nag-i-exist. Balanse tayo dapat. Kung honest ka, dapat balanse, hindi cherry picking. Cherry picking sa Tagalog, ipinipili mo lang yung mga gusto mong makita or tanggapin. Ang akin lang, binalanse ko lang yung mga sinabi ni Ian. Then kayo nang bahalang mag-decide. Sa mga believers dyan, sa mga naniniwala, alam ko naman na hindi ko naman kayo makukonvince kahit ano pang sabihin ko dito. Magbabago lang yung isip nyo kung gugustuhin nyo sa sarili nyo. Pero itong isipin nyo, walang masamang magtanong. At wala ring masama kung ang makuha mong sagot ay hindi naaayon sa gusto mo or dun sa tinuro sa'yo or dun sa masarap pakinggan. Mag-imbestiga ka pa at wag lang basta maniwala sa mga napapanood nyo or mga sinasabi sa inyo. Kahit yung mga sinasabi ko, wag kayong umasa lang sa akin, i-research nyo. Hanapin nyo yung sagot kasi ganun dapat. Sa science ganun. Hindi tumitigil sa pagtatanong at pag-iimbestiga. Sa religion baligtad. Kung ano yung ituro sa'yo, yun na yun. Kahit walang matibay na ebidensya. Kailangan mong tanggapin.
May halong pananakot pa, mapupunta ka daw sa impyerno. Mag-move on na tayo sa mga lumang kaisipan. 2020 na. Marami na tayong naabot na progreso. Mas marami pa tayong maaabot na progreso kung puputulin natin yung tali. Yung tali na humihila sa ating pababa. At yung nasa dulo ng tali na yan ay yung mga expired at makaluma at bulok na paniniwala ng religion na pilit pinasok sa utak natin. Move on na tayo. Okay. Salamat sa panonood. Kung na-offend kita, pasensya na, hindi ko intention na mang-offend. Pero minsan, ang katotohanan kasi nakaka-offend kahit hindi mo sadyain. Salamat pa rin kay Ian Akda, yung may-ari nung buong video na ni-review ko. Dahil sa content niya, nakagawa ako ng content. Nothing personal, napakaliit ng channel ko. Sa subscriber pa lang, obviously, mas magaling ka na YouTuber di hamak kaysa sa akin. Yun lang. Pasensya na, ang haba nito. Pero comment kayo, subscribe kayo, share nyo din to kung kaya nyo. A-upload ko rin to sa FB, follow nyo rin ako doon. Atheist Joy Philippines. Guys, wala akong makinarya. Wala akong budget para dito. Walang malaking institusyon na nasa likod ko. Mag-isa lang ako dito. Hamak na simpleng tao, lumaki sa Pilipinas at nakawala sa gapos ng relihiyon. Nandito lang ako sa maliit na kwarto na to. At alam ko malalaking institusyon ang kalaban natin. Pero kung gusto nyo akong suportahan, tulungan nyo ako na lumaki tong channel na to para makagawa pa ako ng mas maraming content. Maraming salamat. See you all sa next video. Stay safe.